Audrey POV. Araw ng aming kasal. Nakasuot lamang ako ng isang simpleng puting dress na tinarnuhan ng isang kulay beige na 2 inches heels na ibinigay sa akin ni Tita Moira. Ngunit kahit simple lamang ito, ay makikita mo ang pagiging elegante nito at tunay namang napakaganda nito. Simpleng make-up lamang din ang aking inilagay at inilugay ko lamang ang aking mahabang buhok na umabot hanggang sa aking bewang. Anak, napakabata mo pa para ikasal. Baka hindi mo kayanin ang buhay may asawa. Wika ng aking ina na may lungkot sa kanyang mga mata. Paano na ang pag-aaral mo? Wika niya pang muli sa akin. Alam kong sobrang nag-aalala ang aking mga magulang dahil kaka-18 ka pa lamang, 3 buwan lamang ang nakakaraan. Wala silang kaalam-alam na ako ang may kasalanan ng lahat na nangyayari ngayon. Sabi po ni Simon ay ipagpapatuloy ko pa rin daw po ang aking pag-aaral kahit mag-asawa na kami. Saad ko sa aking ina at hinimas niya naman ang aking mukha. Napakagat ako ng aking labi dahil sa pagsisinungaling ko sa kanila. Nasabi ko na lamang yun upang huwag na silang mag-alala pa sa akin. Ang dami ko ng kasalanan sa kanila at sana balang araw mapatawad nila ako kapag nalaman nila ang buong katotohanan. Napakaganda mo anak. Sana ay maging maligaya ka sa piling ni Simon. Kapag sinaktan ka niya, huwag kang mag-atubiling magsabi sa amin at babawiin ka namin sa kanya ng ama mo. Saad pa niya sa malungkot na tinig. Yumakap ako kay nanay at hinalikan ko siya sa kanyang pisngi. Gusto kong humingi ng kapatawaran sa kanila, ngunit walang lumalabas sa kahit na ano sa aking bibig. Huwag po kayo mag-alala nanay. Mabait po si Simon. Wika ko at inaya ko na si nanay na lumabas dahil kanina pa nila kaming hinihintay sa garden. Lumabas na ako at nagtungo kami ng aking ina sa garden kung saan gaganapin ang simpleng kasal namin ni Simon. Nandoon na halos silang lahat maliban lamang kay Samuel. Kaya nagpalingalinga ako ngunit hindi ko makita si Samuel. Nanay, nakita niyo po ba si Samuel? Wika ko sa aking ina habang tingin pa rin ako ng tingin sa aking paligid. Kagabi pa siyang umalis nang umakyat ka sa guest room. Hanggang ngayon ay hindi pa siya bumabalik. Saad naman ang aking ina. Nakaramdam ako ng kalungkutan dahil pakiramdam ko ay nasasaktan ko siya. Mahal ko si Samuel, ngunit bilang isang kapatid lamang. Nagtuloy kami sa paglalakad at natanaw ko si Simon na nakatayo sa tabi ng isang judge at matamang nakatitig lamang sa kawalan. Naramdaman ko ang pagkabog ng aking dibdib. Parang may libu-libong kabayo ang nagkakarerahan sa sobrang lakas at bilis ng kabog nito. Napahawak ako sa aking dibdib na animoy hindi ako makahinga. Alam kong labag sa kalooban niya ang pagpapakasal sa akin dahil si Margaret lamang ang itinitibok ng kanyang puso. Ngunit gagawin ko ang lahat upang mahalin niya rin ako at makalimutan niya si Margaret. Nilapitan na kami ni Tita Moira na nakangiti at iginiya niya ako sa tabi ni Simon. Kung akala mo nagwagi ka, nagkakamali ka. Ngayon ay mararanasan mo kung paano mabuhay sa impyerno. Bulong niya sa akin na ikinatulos ko sa kinatatayuan ko. Biglang nagtuloan ang aking mga luha at mabilis ko itong pinahiran upang hindi makita ng aking mga magulang. Lumingon ako sa kanila at nginitian ko sila ng napakatamis dahil ayaw kong makita nila ang lungkot sa aking mga mata. Magsaya ka ngayon dahil pagkatapos nito, ipaparamdam ko sa iyo ang sakit ng ginawa mong to sa akin. Saad niya pang muli. Halos mga tug ang aking mga tuhod at parang gusto ko nang umatras at tumakbo. Ngunit hindi ko naman magawa. Nagpalingon-lingon ako upang hanapin muli si Samuel, ngunit hindi ko siya mahanap. Samuel, mahinang bulong ko na hindi nakalagpas sa pandinig ni Simon na ikinatangis ng kanyang mga bagang at tinapunan ako ng nakakamatay na titig. Nakaramdam ako ng takot, kaya bumulong ako muli habang nanginginig ang aking buong katawan sa takot na aking nararamdaman. Samuel, nasan ka? Bulong kong muli at ipinikit ko ang aking mga mata.
Naramdaman ko ang isang kamay na mahigpit na humawak sa aking mga kamay. Pagdilat ko ay si Simon ito at masamang nakatingin sa akin. "Ikakasal ka na lang sa akin, ibang lalaki pa ang tinatawag mo?" Wika niya na may galit sa kanyang tinig. "Ayoko nang ituloy ang kasal. Uuwi na ako sa amin, Simon." Bulong ko sa kanya at ngumisi lamang siya sa akin. "Too late, my dear. Sa ayaw at sa gusto mo, tuloy na tuloy to." Saad niya pang muli, kaya napapikit ako ng aking mga mata at takot na lamang ang tangi kong nararamdaman. Gusto ko man tumakbo ay hindi ko man magawa dahil ayokong gumawa ng eksena na ikapapahiya ng mga Smith. "Ituloy niyo na lang ni Margaret ang kasal niyo. Tatawagin ko na si nanay at uuwi na ako." Nauutal kong ani at masama niya akong tinitigan at mahigpit na hinawakan ng aking kamay. Ako na nga ang umaatras upang makapagpakasal na sila ni Margaret. Ngunit bakit gusto pa rin niyang ituloy ang kasal na to? Ano ba talaga, Simon? Wala naman siyang pagmamahal sa akin, kaya nga hanggat maaga pa ay ako na ang aatras. At kung kinakailang umamin ako sa aking nagawa ay gagawin ko. Huwag na lamang matuloy ang kasalang ito. Ngayon ka pa aatras? Kung kailan nandito na at nakaayos na ang lahat? Hindi ka makakatakas pa sa akin, Audrey. Wika niya at iniharap niya na ako sa judge at nagsimula na ang seremonya. Para akong hihimatayin sa takot sa tuwing pinipisil ni Simon ng madiin ang aking palad upang mapasunod lamang sa kanyang kagustuhan. Kaya wala din akong nagawa at nakapag-aydo rin ako sa pari. Kahit na ba, ngayon ay tila labag ito sa aking kalooban. Hindi rin nagtagal ay natapos ang aming kasal na inabot lamang na mahigit 20 minutos. Kaunting salo-salo lamang ang tumapos ng araw na ito at para sa akin ay tila ba isang pangkaraniwang araw lamang ito. Nasa tabi ko nga si Simon, ngunit hindi asawa ang tingin niya sa akin. Hindi ko alam kung ano, pero may takot akong nararamdaman. Sa kondo na kami tutuloy ngayong gabi, Mom, Dad. Wika ni Simon sa kanyang mga magulang. Kaya napatingin ako sa kanya. Bakit doon? Bakit hindi na lang dito sa bahay ng kanyang mga magulang para malapit lamang sa aking mga magulang? Muli ay nakaramdam ako ng takot. Sa kondo niya ay hindi nila malalaman kung sasaktan ba ako ni Simon o pahihirapan. Ayoko niya yata. Hindi ko na kaya ang takot ng nararamdaman ko. Alagaan mo ang iyong asawa at pakamahalin mo. Huwag mo siyang papahirapan at sasaktan. Wika ni tita kay Simon na tinangoan lamang niya. Anak, mag-iingat ka dun ha. Pag may problema ka magsabi ka lamang. At kahit anong mangyari, darating kami ng tatay mo. Wika naman ni nanay na umiiyak. Wala naman akong magawa kung hindi tango na lamang ang aking ina upang mapanatag ang kanyang kalooban. Audrey, iha, pag may ginawang kalokohan ng asawa mo, huwag kang mag-atubuling magsumbong sa amin ha. Masayang masaya ako na ikaw ang napangasawa ng aking anak na si Simon. Matagal ko nang ipinagdarasal na sana'y isa sa mga anak ko ang magkagusto sa'yo. Kahit si Samuel ay gustong gusto ko para sa'yo. Wika ni tita sa akin at nagyakapan na kami. Ma'am, malakas na ani ni Simon na ikinapitlag ko. At napatingin ako sa kanya. Nakita ko kung anong galit ang lumukob sa kanya, kaya nakaramdam ako muli ng takot. Let's go, at baka gabihin na tayo sa daan. Malamig na ani naman ang aking asawa at hindi na pinakinggan ang sinasabi ng kanyang ina at nagsimula na itong maglakad. Naglalakad na si Simon papuntang sasakyan niya habang nakasunod lamang ako sa kanya. Nag-aatubili ako dahil wala ako kahit anong gamit. Kaya tinawag ko si Simon, kahit abot-abot hanggang langit ang takot na nararamdaman ko para sa kanya. Simon, ano kasi? Wala akong dala kahit isang damit at gamit ko. Wika kong nakatungo lamang ang aking ulo na hindi makatingin sa kanyang mga mata. Dadaan na lang tayo sa inyo upang makakuha ka ng mga gamit mo. Malamig niyang wika sa akin at patuloy lamang ang kanyang paglalakad. Kaya nagmamadali din akong sumunod sa kanya kahit halos patakbo na ako dahil sa sobrang laki ng kanyang mga hakbang. Matapos naming dumaan sa bahay ng mga magulang ko ay umalis din kami agad
upang hindi kami gabihin pa sa daan. Nakatitig lamang ako sa malayo nang magsalita si Simon. Masaya ka na? Malamig niyang ani sa akin, ngunit hindi naman ako kumibo dahil alam ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Alam na alam ko kung ano ang kanyang tinutukoy. Napalunok na lamang ako at namutla sa kaba na hindi ko malaman kung sasagot ba ako sa kanya. Ngunit mas pinili ko na lamang ang manahimik. Lumingon siya sa akin habang nagmamaneho at nagliliyab na mga mata ang sumalubong sa aking paningin. Sinira mo ang buhay ko, Audrey. Sinira mo ang mga plano ko. Ngayon, ikaw naman ang sisirain ko. Galit niyang ani na ikinaya ko dahil sa takot na nararamdaman ko. Ngayon ko napagtanto kung ano ang ginawa ko, kaya wala akong maramdaman kung hindi takot lamang dahil sa pagbabanta ni Simon. Huwag mo akong daanin sa iyak mo, Audrey. Asik niya sa akin. Yumuko ako upang itago ang aking mga luha, ngunit hindi ko napigilan ang mga pag-alpas ng hikbi ko. Bakit ganoon? Umatras na nga ako kanina upang maituloy nila ang kasal nila ni Margaret. Tapos ayaw niyang pumayag. Kaya nga nang tinanong ako ng judge kanina, ay gusto ko nang tumakbo at umayaw. Ngunit mahigpit niya akong hinawakan. Kaya napaaydo na rin ako sa takot ko sa kanya. God damn it! Bulyaw niya sa akin. Hinampas niya ang kanyang manibela na ikinagulat ko. Kaya mas lalo akong napahikbi. Napapitlag ako sa takot at pilit na isinisiksik ang aking sarili sa gilid ng kanyang sasakyan. Huwag mo akong iyakan, Audrey. Singhal niya sa akin, kaya pinilit kong pigilan ang aking pag-iyak. Tinakpan ko ng dalawa kong kamay ang aking bibig at tumingin sa labas ng bintana habang tumutulo ang aking mga luha. Hindi ito ang Simon na kilala ko, ang Simon na minahal ko. Dahil ang Simon na nagpatibok ng aking puso ay malambing, mabait, maasikaso at higit sa lahat, hindi niya ako sinisigawan na tinatakot. Bigla na lamang pumasok sa isipan ko si Samuel at ang mga ibinulong niya sa akin kagabi. Kapag hindi mo na kaya, kapag nahihirapan ka na, kapag nasasaktan ka na, tawagan mo lang ako at darating ako para ilayo ka. Bulong niya sa akin. Bago ako pinaakyat ng mami nila sa guest room upang magpahinga na. Bakit pakiramdam ko hindi ko na kaya? Bakit pakiramdam ko nahihirapan na ako? At bakit pakiramdam ko rin ay nasasaktan na ako? Ipinikit ko ang aking mga mata at hindi ko sinasadyang nabigkas ko ang pangalan ni Samuel. Samuel, bulong ko sa hangin na kahit ako ay nagulat. Malakas na pagpreno at isang pagtama ng aking ulo sa gilid ng bintana ang nagpaigik sa akin. Napasigaw ako na hindi naman kalakasan dahil sa kirot na aking naramdaman. God damn it, Audrey! Ako ang kasama mo ngunit ibang lalaking ibinubulong mo? Galit na galit niyang sigaw at mura sa akin. Ngayon lamang ako natakot ng ganito kay Simon. Pakiramdam ko ay ibang tao ang aking kasama. Kahit kailan ay hindi niya ako pinagsalitaan ng hindi maganda. Ngunit bakit ganito niya ngayon ako tinatrato? Nakaramdam ako ng sakit ng aking ulo, kaya napahawak ako dito nang maramdaman kong may mainit na likido akong nahawakan. Tiningnan ko ito at napatigil ako habang nakatitig lamang ako sa aking palad na may bahid ng dugo at nanlaki ang aking mga mata sa aking nakita. Dugo! Sambit ko na nakatingin kay Simon. Nakita ko ang pagbabago ng anyo ni Simon na biglang may pag-aalala at mabilis niya akong hinawakan sa magkabilang pisngi at tinawag ang aking pangalan. Audrey, tawag niya sa akin, ngunit unti-unting nagdilim ang aking paningin. Audrey, baby, ngunit halos hindi ko na marinig pa ang kanyang sinasabi dahil nagsimula ng mas lalong magdilim ang aking paningin. Hanggang sa tuluyan na nga akong nilamon ng kadiliman at naipikit ko na ang aking mga mata. Audrey! Huling tawag na aking narinig. Simon P.O.B. Nagpanting ang aking tenga nang marinig ko ang pangalang ibinulong ni Audrey. Kaya sa sobrang galit ko ay bigla kong tinapakan ng preno ng aking sasakyan.
kaya't napasubsob na siya sa sobrang lakas ng paghinto nito. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman kong galit nang marinig ko mula sa kanya ang pangalan ng aking kapatid. Asawa ko na siya, kasal na kami. Bakit kailangan niya pang banggitin sa harapan ko ang pangalan ni Samuel? Ngunit ang galit kong mukha ay naglaho nang makita kong dumudugo ang kanyang ulo at nakaramdam ako ng takot na hindi ko pa nararamdaman sa tunay kong buhay. Agad ko siyang hinawakan sa kanyang mukha at mas matinding takot ang naramdaman ko nang makita ko siyang unti-unting pumipikit. Dugo! Simon! Dugo! Wika niya sa akin. Audrey, don't close your eyes, baby. Wika ko nang makita kong unti-unting nawawala na siya ng ulirat. Audrey, baby, wag mo akong takutin. Please, open your eyes, baby. Wika ko, ngunit unti-unti niyang ipinipikit ang kanyang mga mata. Kaya takot lamang ang aking nararamdaman nang makita kong tuluyan na siyang nawala ng ulirat. Audrey! Sigaw ko, ngunit tuluyan na siyang nawala ng malay. Kaya sa sobrang pagkataranta ko ay pinasibad ko ang aking sasakyan at dumiretso na ako sa pinakamalapit na hospital. Pagkaparada ko ay agad ko siyang binuhat at mabilis na tumakbo papasok sa loob ng hospital at sumisigaw lamang ako upang agad kami asikasuhin. Nurse, tulungan niyo ako. Madali kayo. Iligtas niyo ang asawa ko. Wika ko na may takot sa aking puso. Ano pong nangyari sa kanya, sir? Tanong ng isang nurse na sumalubong sa akin. Please help my wife. Naumpog siya sa loob ng sasakyan at nagdurugo ang bahagi ng kanyang ulo. Please do something. Iligtas niyo ang asawa ko. Wala akong pakialam sa gagastusin. Gawin niyo lang ang lahat, mailigtas niyo lang siya. Natataranta kong ani at mabilis kong inihiga ang aking asawa sa stretcher at agad na itinulak nila ito papasok sa emergency room. Diyan na lamang po kayo, sir. Hindi po maaaring sumama sa loob. Pagpigil sa akin ng isang nurse, naakma ako sanang papasok sa loob ng room, kaya nakaramdam ako ng galit. Asawa ko ang nandyan sa loob. Hindi ako mapapakali dito kung wala siya sa tabi ko nang hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Galit kong wika, ngunit hindi pa rin nila ako hinayaang makapasok sa loob, kaya matyaga ako naghintay dito sa labas at naghihintay na lamang sa paglabas ng doktor. Makaraan ang mahigit kalahating oras ay lumabas din ang doktor, kaya agad ko itong nilapitan at kinausap. Dok, kumusta na po ang asawa ko? Ligtas na po ba siya? Ano po bang nangyari at nawalan siya ng malay? Sunod-sunod kong tanong sa doktor, nakakalabas lamang mula sa emergency room. Tinahin na namin ang kanyang sugat. Mababaw lamang ito at siguro ay first time siyang nakakita ng dugo at sa bandang ulo pa, kaya nawalan siya ng malay. Paggising niya mamaya, maaari na din kayo makauwi. Wala din kaming nakitang kahit na anong fracture o namuong dugo sa bahaging ulo niya, kaya ligtas na siya. Pahayag ng doktor na ikiluluwag ng aking paghinga. Sobrang kaba, takot at pag-aalala at samot-saring emosyon ang aking naramdaman nang makita ko siyang nawala ng malay kanina. Para akong natauhan sa isang pagkakamali nang makita ko itong nawala ng malay. Hindi rin nagtagal, nagkamalay din si Audrey at baka sa kanyang mukha ang takot at gulat nang makita niyang nasa isang silid siya ng hospital. Simon, rinig kong tawag ni Audrey sa nanginginig na boses na tila ba iiyak na, kaya napatingin ako sa kanya. Simon? Simon? Muli ay tawag niya na mistulang natatakot at tuluyan na ngang tumulo ang kanyang mga luha, kaya agad akong lumapit upang mawala ang kanyang takot. I'm here, wika ko sa kanya habang nakatitig lamang ako sa nalilito niyang anyo. Nasaan ako? Anong nangyari? Ani niyan naguguluhan habang umiiyak. Dinala kita sa hospital dahil nawalan ka ng malay. Kung sasakay ka ng sasakyan, sa susunod, mag-seatbelt ka. Idadamay mo pa ako kapag may nangyaring masama sa'yo. Iniskunturan sa kanya na ikinalungkot ng kanyang mukha at pagkatapos ay pinahid ng kanyang mga luha. Uuwi na tayo, wika niya na tinanguan ko lamang. Inasikaso ko ang dapat bayaran
At pagkatapos, umuwi na rin kami kaagad sa kondo. Pagkarating namin sa kondo, ay nauna na akong lumakad at hinayaan ko na lamang siyang sumunod habang bitbit ang kanyang mga gamit. Dito ka sa salid na to, wika ko sa kanya nang hindi tumitingin sa kanyang mukha. This one is my room and you are not allowed inside. Saad kong muli at tinalikuran ko na siya. Zaimon, tawag niya sa akin, kaya huminto ako sa paghakbang at hinintay na lamang na magsalita siya. Hindi ba tayo matutulog sa iisang kwarto? Tanong niya sa akin na ikinangisi ko. Humarap ako sa kanya at mataman ko siyang tinitigan. Kung iniisip mo na may mangyayari sa atin dahil kasal na tayo, pues, Audrey, nagkakamali ka. Naikasal lamang tayo dahil pinikot mo ako. Iisang babae lamang ang gusto kong makasama at makasiping at hindi ikaw yon. Tandaan mo ito, Audrey. Hinding-hindi ka magiging masaya na kasama ako. Hihintayin ko ang araw na ikaw mismo ang susuko at aalis sa pamamahay ko. Tandaan mo yan. Mahaba kong litanya sa kanya at pagkatapos ay tuluyan ko na siyang tinalikuran. Habang naglalakad ako patungo sa aking silid, ay narinig ko ang mabibini niyang hikbi. Napahinto ako saglit at pagkakuwan ay dumiretso na rin ako sa paglalakad. Pumasok ako sa aking silid at pabagsak akong umupo sa kama. That damn woman. Inis kong bulong sa aking sarili. Ginago niya ako. Sinamantala niya habang lango ako sa alak upang magtagumpay ang kanyang plano. Ang nakapagtataka, paano ako nakarating sa aking silid? Imposible namang siya ang umalalay sa akin. Bulong ko sa aking sarili. Napailing ako nang maalala ko kanina na gusto niyang umatras sa aming kasal na hindi ko pinayagan. Para ano? Makita ng lahat na tinakbuhan ako ng isang babae sa araw mismo ng kasal ko. Hindi ko hayaang ipahiya niya ang aking pangalan, kaya pinigilan ko siya sa kanyang plano. Ngunit ano ba talaga ang nagtulak sa akin upang pakasalan siya? Nandun na nga sa punto na siyang umaayaw, ngunit ako naman ang nagpumilit na maituloy ito. Audrey, kung alam mo lang, ipinikit ko ang aking mga mata at inalala ang maganda niyang mukha habang papalapit siya sa akin bago kami ikasal kanina. Nang isang pagtawag sa aking pangalan at pagkatok sa pintuan ang nagpalingon sa aking gawi sa pintuan. Zaimon, tawag niya na nagpaangat ng aking ulo. What do you want? Asik ko sa kanya habang nakatitig lamang ako sa aking pintuan. Gusto mo bang ipagluto kita ng hapunan? Nauutal niyang ani sa akin, ngunit nakaramdam ako ng kakaiba. Bakit parang kay sarap pakinggan na ipagluluto niya ako ng pagkain? Napapikit ako at muling nagsalita. I'm not hungry. Kung gusto mo magluto ka na lang para sa'yo. Wala akong pakialam kahit anong gawin mo. Kaya pwede ba? Huwag mo akong istorbohin dahil gusto ko nang magpahinga. Galit kong ani sa kanya at inihiga ko ang aking katawan sa malaking kama at pagkatapos, hinilot-hilot ko ang aking sentido. Tumingin ako sa table na nasa gilid ng aking kama at nakita ko ang larawan namin ni Margaret, kaya kinuha ko ito. Patawad Margaret, kung sa ganitong paraan natapos ang relasyon natin. Patawarin mo ako. Wika ko at muli kong ibinalik ang aming larawan sa maliit na table na nasa gilid ng aking kama. Nahiga ako at tumitig lamang ako sa kisame at muling inalala ang takot na naramdaman ko kanina nang makita kong duguan ang kanyang ulo. Hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako, marahil ay sa sobrang pag-iisip at sa pagod na rin. Naalimpungatan ako ng gising, kaya napatingin ako sa aking orasang pambisig. Mag-aalas 2 na pala ng madaling araw, kaya tumayo ako at lumabas ang aking silid. Tumungo ng kusina. Napadaan ako sa harapan ng silid ni Audrey at pinakiramdaman ko ito. Idinikit ko ang aking ulo sa kanyang pintuan at hinimas ito. Gusto ko sana siyang katukin, ngunit napabuntong hininga na lamang ako at nagtuloy na ako papunta sa kusina. Nagbukas ako ng refrigerator upang maghanap ng pwedeng kainin dahil ngayon pa lamang ako nakakaramdam ng gutom, kaya kailangan kong kumain.
May nakita akong nakalagay sa isang Tupperware na may nakadikit na sticker note, kaya mabilis ko itong dinampot at binasa ko ito. Just in case na magutom ka, Simon, iinit mo na lamang tong niluto kong tinolang manok at kanin. Good night and sweet dreams. Napangiti ako sa aking nabasa, kaya kinuha ko ito at binuksan ng takip. Iniinit ko ito sa microwave, pati na rin ang kanin. Habang iniinit ko ito, ay naglabas na ako ng isang plato at kubyertos. Habang kumakain, ay napapangiti ako dahil sa totoo lang ay hindi ko alam na marunong pala siyang magluto. Masarap naman palang magluto. At least, may pakinabang sa kanya. Bulong ng aking isipan. Naubos ko ang kanin at ang tinolang manok, kaya pagkatapos kong kumain, bumalik na muli ako sa aking silid at dumiretso na sa banyo upang maligo. Pagkatapos kong maligo, ay nagbihis lamang ako ng pantulog at nahiga na akong muli sa aking kama at itinuloy ang naudlot kong pagtulog. Kinabukasan, maaga akong nagising, kaya mabilis ako naghanda para sa pagpasok ko sa opisina. Batid kong ang lahat ay magugulat dahil alam nila na nasa honeymoon ako, ngunit walang honeymoon na mangyayari sa amin ni Audrey. Nagulat pa ako nang inabutan ko si Audrey na nagluluto ng agahan sa kusina, kaya't dinaanan ko na lamang ito at hindi ko na sana siya papansinin pa na magsalita ito. Good morning, Simon. Pagbati niya sa akin na hindi ko naman pinansin at tuloy-tuloy lamang ako sa aking paglalakad papalabas ng kondo upang pumasok na sa opisina. Nagluto ako ng agahan natin. Antayin mo na to para makakain ka bago ka pumunta sa opisina mo. Wika niya sa akin nang nakangiti. Hindi ako kakain. Maikli kong wika sa kanya na hindi ako tumitingin. Kahit konti lang, saad niyang muli. I'm not hungry. Wika ko, naiinis na sa kanya. Pero Simon, I cut her off. I said, I'm not fucking hungry. Bulyaw ko sa kanya, sabay sipa ko sa isang silya, kaya bumagsak ito. Kung gusto mo, kainin mo lahat yan, wala akong pakialam. Muli kong sigaw sa kanya at nakita ko ang takot sa kanyang mukha. Napasiksik siya sa sulok ng kusina at tuluyang napaluha. Sorry, kung nakukulitan ka sa akin, gusto ko lang naman pagsilbihan ka. Sambit niya habang patuloy na umiiyak. Buti alam mong nakukulitan ako sa'yo. Hindi ko kailangan ng pagsisilbi mo. Muli kong bulyaw sa kanya. Kahit anong gawin mo, kailanman, hinding-hindi kita mamahalin. Ikaw ang sumira sa buhay ko, Audrey. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala sa buhay ko ang babaeng pinakamamahal ko. Dagdag ko pang asik sa kanya at pagkatapos, mabilis na akong lumabas sa aking kondo. Reset, sigaw ko habang papalabas na sa aking kondo. Tulad ng sinabi ko, ay hindi ko siya kayang hahayaang maging masaya sa piling ko. Hindi ko lubos maisip na sa kainosentehan niya ay kaya niyang gawin ang ganitong mga bagay. Naging desperada siya, kaya hindi ko siya hahayaang maging masaya. Aaminin kong nasasaktan ako sa mga ginagawa ko sa kanya, ngunit hindi sapat yon upang palagpasin ko na lamang ang ginawa niya sa akin. Bigla kong naisip ang mga sinabi sa akin ni Samuel bago niya tuluyang nilisan ng mansyon, bago ang araw ng kasal namin ni Audrey. Napapikit ako ng aking mga mata at napahinga ng malalim. Samuel, hindi ko hayaang mapasayo ang asawa ko. Kasal na kami ni Audrey at wala ka na magagawa pa doon. Bulong ko sa aking sarili at pagkatapos ay tuluyan ko ng nilisan ng kondo habang naririnig kong umiiyak si Audrey.